Praise the Lord. Hello universe. Sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus, binabati ko po ang bawat isa ng isang pinagpala, masaya, mapayapa at masaganang buhay po para sa bawat isa sa atin. This is Fabian at nandito po akong muli upang magbahagi ng kabutihan ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang ating pong topic sa kapahayagan ngayon ay tungkol po sa ang dakilang imbitasyon. Ang ating pong gospel ay magmumula sa Lucas 14:13 to 27. Subalit bago po ako magsimula ay nais ko muna pong mag-alay ng isang pananalangin upang hingiin po natin ang presensya po ng ating Panginoong Hesukristo sa mga pagkakataon na ito. Hallelujah! O Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na banal at dakila at hindi nagbabago. Ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Purihin at sambahin ka, Panginoon, sa Espiritu at sa katotohanan. Ikaw po ang Diyos na patuloy naming pinapapurihan, pinapasalamatan at dinadakila, Panginoon, sa mga pagkakataon na ito. Sa mga oras na ito, Panginoon, lumalapit at dumudulog po kami, humihingi kami ng awa at habag sa iyo. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming karumihan, sa lahat ng aming pagkakasala. Hinihingi namin, Panginoon, ang pagsama mo. Hugasan mo kami, O Diyos, ng iyong banal na dugo na nabuo sa krus ng Kalbaryo upang hindi po kami maagaw ng kalaban. Sa mga pagkakataon na ito, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa dakilang kahabagan mo. Salamat po, O Diyos, sa buhay na pahiram, sa buong maghapon na nagaganap sa aming buhay, sa lahat ng pagsubok, Panginoon, na aming nararanasan na lagi pong may solusyon na nagmumula sa iyo. At maraming salamat, Panginoon, sa biyaya at pagpapala. Sa lahat, Panginoon, ng ginagawa mo sa aming buhay, sa pagsama mo po sa amin, at sa iyong mga buhay na salita, hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagsama mo, sa kapahayagan mong ito. Maraming salamat sa amin pong mapapakinggan ng mga buhay mong salita. Dalangin ko po, O Diyos, sa pagpalain mo ang kapahayagan mong ito. Bigyan mo, Panginoon, ang iyong abang lingkod ng triple portion of anointing, at ikaw po ang Diyos na makita sa kapahayagan mo. Maging kaaliwan, Panginoon, sa amin ang mga buhay na salita na mapapakinggan namin, Panginoon. Ang lahat po na makakapanood at makakapakinig, aabutin, Panginoon, ang tinig mo, ay ikaw po ang Diyos na maririnig at makikita sa mga pagkakataon na ito. Pahiran mo, Panginoon, ang iyong abang lingkod ng yung banal na langis ang aking labi, Panginoon, at ikaw po ang mangusap. Itago mo ako, O Diyos, sa iyong likuran, at ikaw po ang Diyos na makita sa mga oras na ito, sa mga darating pang sandali. Take over, Holy Spirit. Hallelujah. At pagpalain mo, Panginoon, ang kapahayagan mo ito. Inaangking ko po, O Diyos, ang 100% katagumpayan ng kapahayagan mo ngayon at sa mga susunod pang sandali, O Diyos, ng mga oras na ito. And speak up, Jesus. Hallelujah. Maraming salamat po. Pagpalain mo ang kapahayagan mo sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang ating pong topic ngayong araw na ito ay tungkol po sa dakilang imbitasyon na kaloob po ng Panginoon sa atin. Ito po yung panawagan ng Diyos sa bawat isa na napapaanyaya sa kaligtasan at sa kaliwanagan po na inaalok ng ating Panginoong Hesukristo. At ang ating pong gospel sa topic na ito ay tungkol po ay hango po sa Lucas 14:13-27. At ang 13 to 27, ang sabi po dito sa Lucas 14:13 to 27. Praise God. Nasaan niya? Datapot kung maghahanda ka ay aanyayahan mo ang mga dukha, ang mga pingkaw, ang mga pilay, ang mga bulag, at magiging mapalad ka sapagkat wala silang sukat ikaganti sa iyo, sapagkat gagantihin sa iyo sa pagkabuhay na maguli ng mga ganap. At nang marinig ito ng isa sa nakakaupong kasalo niya sa dulang, ay sinabi sa kanya, mapalad ang kakain ng tinapay sa kaharian ng Diyos. Datapot sinabi niya sa kanya, may isang naghanda ng isang malaking hapunan, at marami siyang inanyayahan. At sa panahon ng paghapon ay sinugo niya ang kanyang alipin upang sabihin sa mga inanyahan, magsiparito kayo sapagkat ang lahat ng mga bagay ay nahahanda na. At silang lahat na parang iisa ay nangagpasimulang nangagdahilan, sa kanya sinabi ng una, bumili ako ng isang bukid at kailangan akong umalis at tingnan. Ipinamamanhik ko sa iyo na pagpaumanihinan mo ako. At sinabi ng iba, bumili ako ng 5 magkatuwang na bakang lalaki at paroroon ako upang sila'y subukin. Ipinamamanhik ko sa iyo na pagpaumanhinan mo ako. At sinabi ng iba bago akong kasal at kaya nga hindi ako makapaparoon.
At dumating ang alipin at sinaysay ang mga bagay na ito sa kanyang Panginoon. Nang magkagayon sa galit ng puno ng sambahayan ay sinabi sa kanyang alipin, pumaroon kang madali sa mga lansangan at sa mga daang makikipot ng bayan, at dalhin mo rito ang mga dukha at ang mga pingkaw at ang mga bulag at ang mga pilay. At sinabi ng alipin, Panginoon, nagawa na ang pinag-uutos mo, at gayon may maluwag pa. At sinabi ng Panginoon sa alipin, pumaroon ka sa mga daan at sa mga bakuran, at pilitin mo silang magsipasok upang mapuno ang aking bahay. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na alinman sa mga taong inaanyayahan ay hindi makakatikim ng aking hapunan. Nagsisama nga sa kanya ang lubhang maraming tao at siya'y lumingon at sa kanila'y sinabi, kung ang sino mang tao ay pumaparito sa akin at hindi napupuot sa kanyang sariling ama at ina at asawang babae at mga anak at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae, oo at pati sa kanyang sariling buhay man ay hindi siya maaaring maging alagad ko. At sino mang hindi nagdadala ng kanyang sariling krus at sumusunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Amen po. Praise the Lord. Na ang Diyos po ang napapurihan at naluwalhati sa kanyang mga buhay na salita. Amen po. Ito pong gospel natin, ito po yung dakilang imbitasyon ng Panginoon sa bawat isa sa atin na kung titingnan po natin ang Panginoong Hesukristo ay nagpapaanyaya po sa mga tao. Subalit ang kanya pong inutusang alagad ay hindi po tinugon ng mga tao na mahilig mga tuwiran dahil nangangatwiran po ang mga tao na marami po silang dahilan na hindi sila makakarating sa panawagan ng Panginoong Hesukristo. Pero kung i-apply po natin sa ating buhay ito, ang dakilang imbitasyon po, tinatawag po tayo ng Diyos sa buhay na kaloob niya na meron pong kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen po ba? Sa atin po bilang mga tao, nakasanayan po ng bawat sa atin yung magkaroon po ng selebrasyon o pag-aalala po sa mga masasayang pangyayari po sa ating buhay. Ito po yung madalas pag sumapit po yung araw ng kapanganakan natin, katulad po yung birthday, meron pong mga binyagan, kasal, or kahit na ano po sa iba't ibang relihiyon, Pasko, Bagong Taon. Bawat po kaganapan sa ating buhay ay meron pong selebrasyon na ginaganap po tayo at naghahanda po tayo, naghahain tayo ng mga masasarap na pagkain, masasayang event, minsan may sayawan, may kantahan, may video okay. Yan po yung ginagawa natin para makaganap po tayo ng selebrasyon at ang lahat po ng tao ay gustong makarating, makaranas po, makibahagi sa ganitong klaseng event. At syempre po, sino ang ayaw makasama sa isang malaking handaan o pagtitipon daw po na nakasanayan ng mga tao? Ang lahat ay gustong makarating. Pero meron pong dakilang panawagan ang amang nasa langit na tinatawag po tayo dito sa spiritual na buhay natin bilang tao. At kokonti lang daw po, kokonti lang ang tumutugon. Madalas nga daw po tinatanggihan at isinasawalang bahala pa. Kasi pagkapanawagan po ng Diyos, ayaw po ng tao. Bakit po? Kasi sasabihin natin parang ang weird, ang boring, ang OA po ng panawagan ng Panginoon. Kasi parang ay mamamatay na, parang nakakalungkot kasi tinatawag na ako Diyos sa paglingkod. Pero hindi po natin alam, yun po ay conviction sa atin ng Holy Spirit na gusto po ng Espiritu natin na makibahagi po tayo sa panawagan ng Panginoon kasi hindi lang po tayo nabubuhay sa tinapay o sa mga material na bagay na gusto po. Kasi kaya nga po, meron po tayong kapaguran, may kasagaran po ang buhay ng tao kasi hindi lang po sa tinapay nabubuhay, sa paghahanap lang po natin sa pagtatrabaho, sa pagnenegosyo, sa mga bagay-bagay po na gusto nating abutin, sa mga pangarap natin. Hindi lang po dyan kasi meron pong hangganan yung lakas natin. Minsan sasabihin po natin na nakuha na natin ang lahat ng bagay pero bakit may kulang? Ano po yung kulang? Kaya po ang Panginoong Hesukristo ay kumakatok sa ating buhay, nagpapaanyaya ng dakilang imbitasyon po para sa liwanag at kaligtasan po ng buhay para papunta po sa buhay na walang hanggan na. Bibigay po ng Panginoong Hesukristo ng libre para sa bawat isa sa atin. At ang lahat daw po ay gustong makarating sa celebration ng mga ano pong tawag nito? Pagka makamundo po. Yung gusto po makarating sa mga mga birthday yan, yung mga ganyan na masasarap yung mga handaan. Pero pag sa Panginoon po ang panawagan, iilan lang daw po ang gustong dumalo. Minsan nagpapaabot na lang po ng love offering. Parang, sige, ipanalangin mo na lang ako. Or parang, may nag-aanyaya sa atin. Praise the Lord. May nag-aanyaya po sa akin kanina. Sa panawagan po ng Panginoon. At, biyaya po ng Diyos na, yan po yung paalala. At meron po magsasabi niya na, ipanalangin mo na lang ako, kaya ibigay mo na lang ito
itong love offering ko doon sa simbahan at ipagdasal nyo na lang ako. Pero hindi po ba natin alam na ang kaligtasan po natin ay hindi by group, individual po yan na dapat trabahuhin ng tao. Individual po na tayo po yung nagtatrabaho niyan sa atin pong espiritu para mag-grow po tayo sa pananampalataya. At hindi naman po yan para sa ibang tao, para din po yan sa atin. Yan po yung imbitasyon ng Panginoon na kapag tinugon po natin siya sa kanyang panawagan, tayo din po ang magbe-benefits. Tayo po yung mga mahal natin sa buhay, yung mga anak natin, yung family natin. Kasi habang pong natututo tayong lumapit, tanggapin po natin ang imbitasyon ng Panginoon, nililigtas din po ng Diyos yung mga mahal natin sa buhay kasi naipapanalangin po natin sila at iniingatan po ng Panginoon ang pananampalataya ng mga naglilingkod sa Kanya, ng mga anak niya na sumusunod at tumutugon po sa Kanyang dakilang imbitasyon. Amen po ba? At yun nga po na madalas daw pong tinatanggihan at sinasawalang bahala po yung panawagan ng Diyos. Hindi daw po yung literal na pagkain na nakakabusog sa lupang katawan ang bigay ng Panginoon, pero binubusog po ang espiritu. Paano pong nabubusog? Nagkakaroon po tayo ng kalakasan. Meron pong hindi masayod na kapayapaan na bigay ng Diyos na bakit parang sa isang iglap yung parang nababalisa po tayo. Biglang dumadating yung point na tinutugon ni Lord yung mga kabilsahan po sa puso natin na nagkakaroon po ng payapa, parang payapa ang flow ng araw na to. Yun po, sa pagtugon natin sa panawagan ng Diyos. Amen po ba? Paano po ba natin tinutugon ang panawagan ng Panginoon? Paano po ba ito nangyayari, yung dakilang imbitasyon? Yan po yung sa random people po. Minsan may mga pastor na makikita po natin. Minsan natatawa po tayo kasi parang kino-compare natin yung sarili natin sa kanila na parang tayo na nag-chase tayo ng mga material things. Tapos tinitingnan natin, dinidegrade natin yung mga ganyan, walang trabaho. Sa totoo lang po, wala talagang trabaho. Walang sahod ang mga pastor, ang mga naglilingkod sa Panginoon. Kasi yan po ay voluntary na ibinibigay, inihahain mong buhay ang iyong sarili, isinasakripisyo mo ang buhay mo para sa Panginoon. Kaya nga po dito sinasabi sa gospel natin na wala man daw po na sino man nadala ng kanyang sarili sumusunod sa akin, hindi maaari maglagay. Hindi nakakilala sa Panginoon na parang hindi mo kayang isuko yung sarili mo sa harapan ng Diyos. Hindi mo tinutugon. Handa kilang imbitasyon niya para sa iyo. So yun po mga nakikita natin sa paraan po na iimbitahan tayo ng mga random people na tara mag-church tayo o kaya marunong naman po tayo dating mag-rosary, marunong naman tayo magbasa ng Biblia. Nakakalimutan po natin bakit. Kasi nabibisi po tayo sa mga bagay na hinahanap natin sa araw-araw. Sa totoo lang po, mapalad po yung mga taong nakakapakinig pa ng mga ganitong may mga buhay na salita ng Panginoon na binibigyan ng pagkakataong makapakinig. Kasi yung espiritu po natin na nakikinig dyan, yung espiritu po natin ang kumakain, hindi po yung tayo. Minsan parang iaano po natin, wala namang kakwenta-kwenta yung pinapakinggan ko. Hindi ko naman niya kilalang tao niya, pero bakit ko kailangan pa siyang intindihin? Pero minsan po, doon sa taong yun, mayroong pagtapik ang Panginoon sa iyo. Meron kang tanong sa Diyos na minsan doon sa salita ng tao na yun, doon mo maririnig ang katugunan ng Panginoon sa buhay mo at magkakaroon po tayo ng reflection. Kaya nga po sinasabi na sa random people, nandyan po ang dakilang imbitasyon ng Panginoon. Minsan kung tayo po ay Catholic or sa Kristyanismo, kung saan-saan pong religion groups tayo sumasal sa mga fellowship po, nandyan po yung panawagan ng Diyos sa atin. Parang minsan nanlalamig po tayo sa paglilingkod. Nanlalamig tayo, bakit po? Kasi parang nauuna po yung mga bagay na hinahangad natin sa buhay. Kasi kailangan naman po talaga ng tao yan. Hindi naman po pwedeng doon ka lang, palagi ka lang sa gawain ng Panginoon, palagi ka lang sa paglilingkod. Kailangan din po natin maghanap buhay. Pero yun nga po, balansehin po natin. Kasi nauuhaw at nagugutom din po ang ating espiritu. Hindi lang po tayo na kumain or mag-chase sa mga material things or busugin lang natin sa mga celebration, sa mga masapagay ang ating lupang sa ating espiritu ay nagugutom din at gusto rin po na makisalo po sa panawagan ng ating pong Panginoong Hesukristo. Amen po ba? At yun nga po, madalas po marami pong dahilan ang tao sa paunlak po na selebrasyon kasi ang mga iniisip po natin bilang tao yung hindi tayo karapat-dapat, marumi ako, hindi ako deserving sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi ko deserve ang pumasok diyan sa ganyang grupo or sa fellowship or manalangin sa Panginoon. Parang saka na lang ako mananalangin, saka na lang ako tatanggap ng banal na komunyon, saka na lang ako tatanggap ng katawan ng Panginoong Kristo, saka ko na lang siya papansinin.
kapag ka matanda na ako or kapag ka tama na yung, hindi po natin alam ang ating buhay. Hindi po natin alam kung hanggang kailan po tayo dito sa ibabaw ng lupa. Pero pag dumating po yung point na tinatawag po tayo ng ating Panginoong Hesukristo, papasukin po natin siya sa ating buhay. Huwag po nating hayaang malipasan po tayo ng panahon. Kasi yung kakatanong po natin ng kakatanong, kakahintay po natin ng tamang pagkakataon. Tapos kakasabi po natin sa ating sarili na makasalanan tayo, marumi tayo, hindi tayo handa, hindi tayo karapat-dapat. Kailan po tayo lalapit? Kailan tayo babalik sa source, sa ating Creator? Kung kailan po yung lubog na lubog, lugmok na hindi na po natin makayanan na makalapit sa Kanya. Marami pong pagkakataon at marami pong paraan ng paglapit sa Panginoon. Yun pong dakilang imbitasyon ay parang panawagan lang po ng Panginoon. Pero sa atin pong puso, naandyan ang ating Diyos. Naandyan po na mag-post muna po tayo sa ating buhay. I-try po natin na nakipag-usap or mag-reflect. Halimbawa, pagod na pagod tayo sa buong maghapon. Tapos, meron pong hindi inaasahan na pangyayari sa ating buhay na parang sobrang bigat na. Hinihiling po yan ng panahon na mag-post ka muna. Makipag-usap muna daw po tayo sa Panginoon. Kasi minsan nakakatamad po talaga. Minsan, yung mga tao rin po na ganito na nagpapahayag ng mga buhay na salita ng Diyos, yung mga taong nagbabasa ng Bible, minsan tinatamad din po yan. Kasi parang iisipin po natin na parang diyan na lang nakafocus yung buhay ko, parang mamamatay na ako, parang diyan na lang, pero parang banal ka na. Pero hindi po natin alam na, ang gusto pong sabihin ng Panginoon, balansehin lang po natin ang ating buhay. Hindi po palaging sa material na bagay, kundi bigyan natin ng pagkakataon ang imbitasyon po ng ating pong Diyos ang mga nasa langit. Amen po ba? At ang dakilang kaligtasan daw po ay isang bukas na imbitasyon para sa lahat, ngunit madalas itong mahadlangan ng ating sariling mga prioridad at katwiran. Dito po sa ating kapahayagan, meron po tayong tatlong mapapakinggan. Ito po yung tatlong haligi ng imbitasyon po. Ang una po ay ang kasapatan ng handaan sa espiritual na aspeto, at number 2 ang kapansanan ng mga katwiran, at sa number 3 po ay ang lawak ng awa at ang halaga ng pagsunod. Pero dito po sa number 1, ang sabi po dito, ang kasapatan daw po ng handaan sa espiritual na aspeto. Tingnan muna po natin sa Romans 8:4-8 kung ano po ang gustong ipahayag ng ating Panginoon. Please God, nasaan na po? Romans. Sandali. Nasaan? Ang sabi po dito sa Romans 8:4-8, upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin na hindi nagsisilakad ayon sa laman kundi ayon sa Espiritu, sapagkat ang mga ayon sa laman ay nagsisitalima sa mga bagay ng laman, datapot ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, datapot ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipaggalit laban sa Diyos, sapagkat hindi napasasaklaw sa kautusan ng Diyos ni hindi nga maaari, at ang nangasalaman ay hindi nakalulugod sa Diyos. Praise the Lord. Ang Diyos po ang naluwalhati sa kanyang mga buhay na salita. Ito po yung hindi daw po nakalulugod sa Panginoon yung mga gawa ng laman, yung mga pita po ng laman. Sa totoo lang po, lahat naman po talaga makasalanan. Pero yun nga po, kailan po tayo lalapit sa Panginoon? Kapag halimbawa, kasi kakasabi po natin na makasalanan ako, hindi ako karapat dapat sa Panginoon. Inuusig po natin ang ating sarili. Tayo rin po ang naglulubog sa ating sarili. Hindi nga po tinitingnan ng Panginoon. Pero yun po, ayaw ng Diyos na mapahamak tayo. Kaya paulit-ulit po tayong tinatanggap ng Panginoon. Paulit-ulit po tayong pinapatawad ng Panginoon. Kasi wala naman po talaga tayong pupuntahan. Kaya binibigyan po ng pagkakataon ang tao na tingnan natin siya. Tingnan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Huwag nating iluko sa kaliwa o kanan yung ating mata. Itutok daw po natin, i-focus natin sa Kanya ang atin pong pagtingin, kasi ang Diyos po ang gagawa. Sabi nga po, kapag inuna daw po natin ang Panginoon, ang lahat daw po ng bagay ay Kanyang isusunod. Praise God. Bago po ako mag-live dito, naiiyak po talaga ako kasi hindi ko po alam kung paano ko po siya i-deliver yung kapayagan ng Panginoon. Hindi ko po alam, nagpipray lang po ako, nasabi ko samahan ako ng Panginoon kasi hindi naman po ako expert sa paggaganito at hindi ko rin naman po kaya kung hindi ko po siya kasama. Pero syempre po, tinutugon ko po ang panawagan ng Panginoon kasi pag hindi ko po siya nagawa, ako po yung binabalikan, nakukonsensya po ako, natatakot po ako sa Diyos na parang hindi ko nagawa yung pinapagawa ng Diyos, na
Katulad po niyan, kahit isang piraso, dalawang tao, tatlong tao nakakapanood, at tapos sinishare ko po itong live video ko sa ibang mga page. Minsan po pagka walang nanonood. Pero ang lagi ko lang pong sinasabi sa sarili ko, hindi po ito para sa akin. Para sa Panginoon po ito. Minsan may nag-uusig pa po sa akin pagka nag-preach po, pag ganito po na nag-video ako na parang, kasi tinitingnan po yung nakaraan ko. Tinitingnan yung pagiging tao na may masamang ugali, hindi daw po na-i-apply sa sarili, na ganito, ganyan, magulo po ang sitwasyon ng buhay. Kung ganun po ang titingnan sa akin, hindi ko po ito magagawa. Kung hihinto naman po ako, yun po bang nanguusig sa akin, kaya niyang gawin itong ginagawa ko, na ipinagagawa ng Panginoon. At kapag halimbawa sabi ko, ayoko na lang po kaya, parang huwag na lang kaya Lord, kasi parang ang dami namang parang naiinis siguro sa akin o nagagalit po na ginagawa ko to. Naiiyak po talaga ako kasi hindi ko naman po hiningi sa Diyos na gawin niya to sa akin, na makapagpahayag po ako ng mga buhay na salita. At kung hindi ko po ito magawa, parang sinasakal po ako, parang grabe po yung pag-ano sa akin, hindi ako makatulog ng maayos, hindi po ako mapakali sa buhay ko kung anong gagawin ko. Parang wala po akong mapupuntahan, parang nako-corner po ako ng buhay. Kaya wala po akong choice. Hindi ko po choice ang Panginoon na last choice ko siya, last option ko po siya. Kundi, kinorner siguro po ako ng Panginoon dito sa lugar na ito para magampanan ko po yung pinagagawa niya. At kahit po maraming nanguusig sa akin, marang wala naman pong mga masyadong nakakapanood o pero ginagawa ko po ang obligasyon ko sa ating pong Panginoong Hesukristo. At sinasabi ko lang po sa sarili ko na ang audience ko po ang Panginoon, na baka dumating yung panahon na meron pong mapadpad sa YouTube or makita po na nangangailangan po na nabibigatan sa mga pagkakataon na ito, na maging biyaya at pagpapala po yung kapahayagan niya. Kahit hindi po masyadong malinaw po yung pagkaka-deliver ko ng sa preaching na ganito po. Kasi ang hirap po talaga. Hindi po ganun kadali na basta ka lang gumawa ng outline po, basta ka lang gumawa ng kasi pinagninilayan po yan at inaalay po ang sarili, ino-offer po ang sarili dyan. May kalaki po yan na pag-alay ng sarili kung paano, kasi sakripisyo po ang pagpapahayag ng mga buhay na salita ng Diyos. Hindi ko po alam kung bakit tinawag ako ng Panginoon sa ganitong pangyayari. Kung titingnan din po ang nakaraang buhay ko, napakarumi po talaga. At kung papansinin po ngayon, na sinasabi ko po sa Panginoon, hindi ako Lord ready. Hindi ako handa sa mga pinagagawa mo. Hindi ako perfect. Hindi po karapat dapat, makasalanan po ako dyan. At hindi ko rin po alam kung ang gulo-gulo na ng ganito. Parang naiiyak po talaga ako kasi parang naaalala ko yung mga naganap sa buhay ko na parang hindi ko naman sinisisi ang Diyos sa mga nangyari po sa akin. Pero pinagagamit ko po yung buhay ko sa Kanya, na sinasabi ko, kung ito ang kalooban mo, mangyari sa akin ang gusto mo. At kailan ko po ipapahayag ang kabutihan ng Panginoon kapag halimbawa, kailan po kasi yung araw na handa tayo? Hindi po kasi natin alam eh. Kasi sinasabi ko rin kay Lord, kailan ba ako Lord magpapahayag ng mo? Hindi po ako ready. Hindi ako ready ngayon, wala akong yaman, wala akong material na bagay, wala akong ipapahayag sa tao na parang sa akin nga walang makita. Tapos ipapahayag kita, ano ang papaniwalaan ng tao sa akin? Yung parang uusigin, yun nga, inuusig po ako. Parang tinitingnan nila na hindi mo mai-apply sa sarili mo, hindi mo mai-ano sa buhay mo kasi ang gulo-gulo ng tinitingnan po yung pinanggalingan kong buhay. Pero yun, kung titingnan ko po yun, nagmumukmuk na po ako ng ganyan. Sinisisi ko na po ang sarili ko na makasalanan ako, Lord. Bakit mo ako binibigyan ng pagkakataon na magsalita ng ganyan? Bakit ko kailangan pang gumawa ng ganyan? Pero yun nga po, hindi po ako mapakali, hindi po ako makontento na hindi ko po ito magagawa. Hindi po ito para sa akin. Ang Panginoon po ang nagtayo nito, ang gumawa nito. Nung mga una po, ang ginagawa ko lang, mag-video lang, ko lang po, parang i-post ko lang sa camera, tapos hindi ko pa nga po alam kung paano ko siya i-share kasi hindi naman po ako marunong sa mga platform. Tapos yun po, parang pinapaisip lang sa akin ng Panginoon, ilagay ko siya sa YouTube, tapos paisa-isa. Minsan matagal pa po bago ako makagawa kasi hindi ko po talaga alam kung paano ko po siya gagawin, at natatakot po ako, nahihiya ako na ayun po ang tatanggapin ba ako ng tao, yung parang mapapanood ba or mga ganun po. Pero bakit ko po iisipin ang sasabihin ng ibang tao? Ang Diyos po ang nag-uutos sa akin. Kaya po din sabi na dakilang imbitasyon sa kaligtasan po. Yung kaligtasan po tinanggap ko sa Panginoong Hesukristo. At yung mga tao po na nag-uusig sa akin, hindi ko daw po na-apply sa akin. Tinitingnan po kasi nila na kailangan maayos ka, kailangan may sasakyan ka, kailangan may bahay ka, kailangan maayos ang pinagmulan mo ng Hindi ko rin po alam kung bakit ganun ang buhay ko. Ako man po ay naguguluhan, nagtatanong din sa Diyos, pero ginagawa ko lang po
kung ano ang pinagagawa niya. Kasi kung hihintayin ko po yung tamang pagkakataon, hindi ko po alam kung kailan ako pagpapalain ng Diyos. Pero ito pong buhay na ito, ipagpapala na ng Panginoon. Yun lang po ba ang basehan natin, yung material na bagay, bago tayo magsalita? Bago natin i-share sa kapwa natin yung liwanag at kaligtasan tinanggap natin. Kaya nagsasabi po sa akin na hindi ko daw po may apply. Tao lang din po ako. At kung huminto po ba ako, kaya mo bang gawin, kapatid, itong ginagawa ko? Kaya mo ba itong gawin yung outline? Kaya mo bang tayuan yung panawagan ng Panginoon? Kung hihintuan ko ba ito? Sa totoo lang po, ang hirap-hirap po. Pero tinutugon ko po ang panawagan ng Panginoon. Kasi para po ito sa Kanya. Kahit wala pong audience, kahit wala pong mga viewers, hindi po ako dun after sa ganun. Kundi parang yung pinagagawa ng Diyos sa akin, na hindi ko po, iniisip ko lang po na para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Sa mga kabutihan niya sa akin. Sa ganitong paraan, mapapurihan ko po siya. Mapasalamatan ko siya sa pahiram niyang buhay sa akin. Hanggang ngayon po, sa dami ng pinagdaanan ko sa buhay ko. Buhay pa po ako. Malakas pa. At ang Diyos naman po ang bahalang mag-ingat sa aking mga anak kung ano man po ang nangyayari sa buhay naming mag-ina. Praise the Lord. At nawalaan na po ang aking sa laptop. Nag-turn off na. Praise God. Naka-live po pati ako. Hallelujah. Praise God. Saglit lang po. Ayun nga po. Nagpapasalamat po ako kahit bang isa lang po yung viewer, 2, 3. Nagpapasalamat po ako at meron pong nakakapanood, nakakapakinig po ng mga buhay na salita ng Diyos. At hindi daw po walang kabuluhan yung ginagawa natin. Hindi po ito walang kabuluhan yung parang pakikinig po natin na nag-aaksaya po tayo ng oras para sa Panginoon. Binibigyan po kasi natin ng pagkakataon na makapakinig po ang ating espiritu ng kanyang mga buhay na salita sa kanya pong panawagan. Praise the Lord. Ang akin pong laptop bigla nag-turn off. Hello po, kumusta po kayo dyan? Praise God. Nag-turn off po ang aking laptop. Yun na po. Saglit lang po. Pasensya na po. At yun po, sa dakilang imbitasyon po ng Panginoon. Sa number 1 po, yung kasapatan daw po sa ating buhay. Kaya lang nawala po ang aking laptop sa outline ko po na binabasa. Ito pong outline na ginagawa ko ay, ang revelation po nito, ang Diyos din po ang nagbibigay sa akin. Parang pinagninilayan ko muna po siya sa loob ng 1 linggo. Na ang hirap po kasi, habang sa work ko po, iniisip po kung ano po yung parang i-entry ko, na ilalive ko po, na ipipreach ko ngayon. Inaano ko po yung title. Si Lord din po ang nagbibigay, nagpapaisip po sa akin na ganito ang anuhin mo. Tapos, yun pong mga gospel na hahanguin po, parang pagkukuhaan po ng mga buhay na salita doon sa topic po. Ang Diyos din po, ang Holy Spirit po ang nagbibigay sa akin. At yun po, sabi ko pagka kanina po habang nagpipray po ako, naiiyak po talaga ako. Sabi ko, Lord, hindi ako ready. Parang hindi ako deserving sa mga ganyan. Hindi po ako karapat dapat. Pero yun nga po, ito pong sa kapahayagan ng Panginoon, hindi lang po kayo ang nakakapakinig ng mga buhay na salita ng Diyos. Parang ano po yan sa akin, healing po yan din sa aking espiritu. Na parang yung akin pong kaluluwa ay kumakain din po. Yung kapahayagan ng Diyos, parang sa akin din po ni Lord sinasabi na kailangan ko po itong gawin, kailangan po ng ganito na. Sinasabi na kailangan po nating maging matapang at matatag sa mga pagsubok natin sa buhay. Amen po ba? At yun nga po, sa number 1, ito pong 3 haligi ng imbitasyon, ang kasapatan daw po ng handaan sa espiritual na aspeto. Sinabi nga daw po dito sa Romans 8, 4-8, praise God, naglolo ko ang aking laptop. Binubusog daw po ng espiritu. Binubusog ang ating espiritu sa dakilang imbitasyon po ng Panginoon. Ito po na binibigyan tayo ng pag-ibig, karunungan, pananampalataya at natututo po tayong manalangin. Dito po sa kapahayagan ng Panginoon, sa kasapatan po ng handaan, sa dakilang imbitasyon ng Panginoon,
Ang pag-ibig po ng Diyos, yan po ang ating Panginoong Hesukristo. Sa oras po na nakatagpo, nasumpungan po natin ang panawagan ng Panginoon, wag po nating pakawalan. Wag po natin itong tanggihan. Wag po nating hayaan na hindi po tayo makadalo sa dakilang imbitasyon po ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pagkatok po niya sa ating puso, tanggapin po natin siya kasi yung pag-ibig pong nararamdaman natin, yan po ang ating Panginoong Hesus. At binibigyan po tayo ng Panginoong Hesukristo ng karunungan sa oras po na tinanggap natin ang liwanag na inaalok niya. Binubusog nga po kaya ang sinasabing kasapatan ng handaan sa dakilang imbitasyon ng Panginoon. Nabubusog po tayo at nagkakaroon po ang tao ng pananampalataya. Nagkakaroon tayo ng pagtitiwala sa Diyos. Yung mga nagaganap po sa ating buhay, ipinagkakatiwala natin kasi hindi po natin yan kaya. Yung mga pagsubok na pinagdadaanan natin, hindi po natin makakayanan yan kung wala po ang ating Diyos. Hindi po yan kaya ng sariling lakas lang natin. At sa pagbigay po ng Panginoon ng kasapatan sa handaan na ito, na dakilang imbitasyon, yung kapayapaan din po, nararanasan natin. Yung sinasabing, sa kabila ng mga pagsubok mo, payapa ka. Hindi ka kaagad-kaagad nabubuwal, hindi ka kaagad-kaagad na natitibag kasi pinapayapa ng Diyos ang puso mo, kapatid. Yan yung kasapatan ng handaan. Kapag inimbitahan ka ng Panginoon, sinasapat niya, hindi ka lang niya binubusog sa pagkain, sa mga material na bagay. Parang package deal kapag nasumpungan mo ang Panginoong Hesukristo. Package deal, bakit? Hindi lang ikaw, hindi ka lang sa material na bagay busog, maging doon sa spiritual na aspeto ng buhay mo, binubusog ka ng Panginoon. Nandyan ang pag-ibig, binibigyan ka ng Diyos ng karunungan, ng pananampalataya, at natututo po tayong manalangin. At ang kapayapaan, ang hindi masayod na kapayapaan nagmumula sa Diyos, sa kabila po ng mga pinagdadaanan nating pagsubok, ibinibigay din po yan ng dakilang imbitasyon ng Panginoon. Yan po yung sumasapat sa spiritual na aspeto ng ating buhay. Ano pa po? Yung liwanag sa buhay. Nagkakaroon ng liwanag. Kapag na kumatok ang Panginoong Hesukristo sa ating puso at pinapasok, kung paano po nagkakaroon ng liwanag? Nandiyan po ba yung spotlight nakatutok sa atin? Hindi po ganun. Hindi literal. Kundi yung liwanag talaga. Na makikita mo na parang dating ang gulo, parang wala kang clarity sa mga ginagawa mo sa buhay mo, walang enlightenment. Meron pong mga ipapadalang tao ang Panginoon sa buhay natin na gagamitin niya para makasumpong po tayo ng bagong liwanag, nakakasilay, nagbubukas po yung mga bagong pintuan ng opportunity, nagkakaroon ng liwanag yung buhay natin na parang wala ng pag-asa, bigla nagkakaroon po ng pag-asa na hindi tayo bumibigay kasi sa kabila ng mga pinagdadaan natin, payapa tayo at maliwanag ang buhay na kaloob ng Panginoong Hesus. Binabago niya ang lahat sa ating buhay. Kaya nga po sinasabi, yung pag-ibig na bumubukal sa ating puso, yan po ang pinagmumulan ng lahat, na nabubusog ang ating espiritu. Natututo tayong manampalataya sa ating Panginoon at binibigyan niya po tayo ng kalakasan. Kung halimbawa, kinatok tayo ng Panginoon na tayo po ay may karamdaman or balisang-balisa tayo, nagkakaroon po ng payapang puso't isip at yung mahina nating katawan, kung may karamdaman po tayo, pinalalakas tayo instantly ng Panginoon sa pamamagitan lang po ng ating pananalangin. Pero syempre, meron pong ginagamit ang Diyos na instrumentong gamot na sabi nga po, kailangan din natin ipanalangin yung mga gamot na iniinom natin para magkaroon din po ng kagalingan ang ating lupang katawan sa ating pong karamdaman. Kaya yun po, yung kasapatan ng handaan na ito sa dakiling imbitasyon ay package deal po ang kaloob ng Panginoon. Ang pag-ibig, karunungan na ginagana po sa atin sa araw-araw na ito po yung nagtuturo ng mga dapat nating gawin. Pananampalataya, natututo po tayong magtiwala sa atin pong Panginoong Hesukristo at natututo tayong manalangin. Nananalangin po tayo dahil nagtitiwala na tayo sa Kanya na meron po siyang magagawa sa ating buhay at lumalakas ang ating espiritu. Lumalakas po tayo. Hindi lang po ang ating espiritu lang lumakas. Pag lumakas po ang ating espiritu, gumagaling po ang ating espiritu. Nakikita po yan sa ating lupang katawan. Malakas ka, kapatid. Nawawala yung karamdaman mo. Kaya merong karamdaman ang tao, malubha ang karamdaman. Kasi may sakit ang kaluluwa. At ano ang kagamutan? Ang Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Ang Panginoong Hesukristo ang nagbibigay ng kagalingan at kalakasan sa bawat isa sa atin. At kapag marunong po tayong manalangin, ang Diyos po ang nagtuturo ng mga dapat nating gawin. Binibigyan niya tayo ng karunungan na ito ang ganapan natin sa araw-araw. At kapag malakas po ang ating espiritu, nag-glow up naman ang ating physical na pangangatawan. Amen po ba? Yan po ang kasapatan ng handaan sa dakilang imbitasyon. Yan po yung sa number 1. Sa number 2 naman po, ang kapansanan daw ng mga katwiran.
Ano po itong kapansanan ng katwiran? Yung mahilig po tayo mga twiran sa buhay kapag tinatawag po tayo ng Panginoon. Parang ayaw ko muna dyan. Saka na ako maglilingkod sa Diyos. Naglilingkod sa Diyos kung kailan na stroke, matigas na yung paa, matigas na yung panga. Samantalang nung malakas pa, inuubos na yung kalakasan sa bisyo. Inuubos sa kung saan-saan. Nung inaalok ng Panginoon at pinabayaan niya ang kanyang lupang katawan, sasabihin, saka na lang ako, maglilingkod na ako sa Panginoon kung kailan na stroke na siya. Pero inubos niya ang lakas sa bisyo. Pero yun nga po, hindi natin matututunan ang mga pagkakamali natin kung hindi natin nararanasan po. Parang tatapikin tayo ng Panginoon sa mga pagkakamali natin. At dumadating po talaga sa paniningil ang lupang katawan. At dumadating sa kasagaran, yung mga ginagawa po natin sa ating buhay. So tayo rin po ang mahihirapan dyan. At syempre, palaging bukas ang ating Diyos. Naghihintay po sa atin na papasukin natin siya doon. Kaya nga sinasabi po na bukas ang Panginoon. Kasi kung ang Panginoon po, palagi sa atin na pagdadamutan po tayo sa mga ginagawa niya sa atin, wala po tayong matatakbuhan. Pero ang Diyos po ay mahabagin. Tapat po ang Panginoon natin. Kapag nagkasala ang tao, paulit-ulit na nagkakasala ang tao, hanggat nabubuhay po ang tao ay makasalanan. Subalit ang Diyos ay patuloy na bukas ang kanyang mga palad, ang kanyang mga bisig sa pagyakap po sa atin at pagtanggap. At dito po sa number 2, ang kapansanan ng katwiran, ito po yung pagtanggi ng tao sa panawagan niya. Tingnan po natin sa Luke 14:18-20. Ang sabi po dito, at silang lahat na parang iisa ay nangagsipang mulang nangagdahilan sa kanya sinabi ng una, bumili ako ng isang bukid at kailangan akong umalis at tingnan. Ipinamamanhi ko sa iyo na pagpaumanhinan mo ako. At sinabi ng iba, bumili ako ng 5 magkatuwang bakang lalaki at paroon ako upang sila'y subukin. Ipinamamanhi ko sa iyo na pagpaumanhinan mo ako. At sinabi ng iba, bago akong kasal, at kaya nga hindi ako makaparoroon. Amen po ba? Ito po yung dakilang imbitasyon ng Panginoon dito sa Lucas. Pero ang mga tao po ay tinanggihan ang inutusan ng Panginoong Hesukristo. Tinanggihan po siya. Ang dami po nilang katwiran, ang dami nilang dahilan. Minsan po ang tao kapag halimbawa masagana tayo. Masagana ang buhay natin. Pagod tayo sa trabaho. Siyempre, pagod nga naman po ang ating lupang katawan. At gusto lang po natin magpahinga. Minsan naman po parang kapag sa sobrang saga natin sa buhay, nalilibang po tayo sa mga material na bagay kasi yun po ang inaakala natin na magpapasaya sa atin. At kapag tinatawag po tayo ng Diyos, marami po tayong dahilan. Nangangatwiran po tayo, merong bagong kasal, gustong mag-honeymoon muna. Meron naman po na nakabili daw ng bahay, aasikasuhin muna yung malaking bahay niya kasi baka mawala sa kanya. Ganyan po tayo, meron tayong takot sa puso na iwanan yung mga bagay-bagay sa buhay natin. Kaysa dun sa panawagan ng Panginoong Hesukristo na nag-aanyaya, hindi naman po buong maghapon ka nandoon sa panawagan sa iyo, kundi tinatanggihan natin. Ang imbitasyon po ng Panginoon, walang bayad. Wala po itong kabayaran, pero may sukli po ito sa atin. Sa pagtugon po natin sa Panginoon, sa dakilang imbitasyon niya, meron pong ginagawa ang Diyos sa ating buhay na akala natin parang walang kabuluhan yung pagtugon natin sa Kanya, parang wala lang pong kabuluhan itong pakikinig natin sa Kanya. Pero hindi po natin nalalaman itong mga buhay na salita ng Panginoon sa puso't isip po natin at sa paglipas po ng mga oras o pagtapos ng araw na ito, meron pong ginagawa ang Diyos. Hindi po natin wag po nating akalain na yung parang pag-aksaya po natin ng oras sa mga pagkakataon na ito ay parang wala lang. Hindi po. Hindi wawala yung kabuluhan ng Panginoon ang pagbigay mo ng oras, kapatid, sa mga pagkakataon na ito. Pwedeng minsan daluyan ito, mga buhay na salita ng Diyos, para tugunin niyo yung matagal mo na palang kahilingan. Minsan, meron palang panalangin ang tao na kailangan mong marinig para ikaw, yung espiritu mo, magkaroon ng katugunan mula sa Panginoon sa pamamagitan lang ng tao na yun, nananalangin. Amen po. Baka ito po yung kapansanan ng mga katwiran na pagtanggi sa Panginoong Hesukristo doon sa mga taong inaalok niya, iniimbita niya sa selebrasyon na yun. Wala namang intensyon ng Panginoon kundi magbigay, magmahal, at magbigay ng liwanag, at magbigay ng buhay na ganap at kasiyasi at buhay na walang hanggan sa mga taong tutugon sa Kanya. Amen po ba? Pero dito sa kapansanan ng katwiran, ano po yung mga nagiging karanasan natin? Ano po ang parang pinaghuhugutan nito? Kaya natatanggihan natin. Marami tayong katwiran sa Diyos. Ito po yung mahina ang pananampalataya. Mahina ang pananampalataya, kapatid, na parang hindi natin kayang ibigay ang 100% nating sarili sa ating pong Panginoon. Kasi meron nga po na naaagaw pa po tayo bilang tao ng mga material things, sa mga bagay na gusto nating mangyari sa ating buhay. Kasi
Sinasabi nga po na, hindi naman po kasi tayo pare-pareho ng mindset. Hindi po tayo pare-pareho ng puso, hindi tayo pare-pareho ng gusto sa buhay. Pero, ang panawagan po ng Diyos ay isa lang. Ang gusto lang po ng Panginoon ay magkaroon ng kaligtasan ang lahat ng tao. Amen po ba? So, sa atin pong pangangatwiran, ang pinaguhugutan po niyan, mahina po ang ating pananampalataya. Amen po ba? At umaasa po tayo sa ating sariling kakayahan. Paano po yung umaasa ka sa sariling kakayahan mo? Hindi tayo masyadong nag-ano kasi may pera tayo eh. Parang nalilibang tayo sa mga bagay na hindi naman ito mawawala sa akin. Parang kahit hindi naman ako tumugon sa panawagan ng Panginoon. Negosyo pa rin, nananatiling negosyo pa rin yan. Nananatiling may trabaho pa rin naman ako. Bakit ako tutugon? Saka na lang ako tutugon kapag parang malungkot ang buhay ko. Saka na lang ako tutugon kapag broken-hearted na ako. Kapag naiyak na ako ng todo-todo. Saka ako na lang aalalahanin ang Panginoon kapag meron akong malubhang karamdaman. Kaya yun po yung mga nagiging kapansanan ng ating espiritu. Meron po tayong pagtitiwala sa sarili nating kakayahan. Mahina ang pananampalataya natin. At kapag pumahina ang ating espiritu, mali-mali po ang nagiging desisyon natin sa ating buhay. Na akala po natin, inaasahan natin yung mga pinagkakatiwalaan natin na yaman, mga material na bagay, na dyan po tayo nakadepende. Pero yun nga po, nagiging mali-mali po yung mga desisyon natin sa buhay kasi may hangganan po yan. Yung atin pong free will, may hangganan yan bilang tao. Ang buhay po na hindi nakaugnay sa Panginoon, nagkakaroon po ng pamali-maling desisyon sa buhay. Kasi bakit po? Negatibo po ang isip ng tao. Minsan kung ano lang marinig natin, yun ang pinaniniwalaan natin. Nagigit tayong negative. At minsan sa bigat ng pagsubok na pinagdadaanan natin, kapag mahilig po tayong mga tuwiran o mag-complain sa buhay at sa atin pong Panginoon, hindi natin siya tinutugon. Siyempre, doon po pumapasok yung anxiety and depression. Bakit tayo nakakaranas ng ganito? Minsan ito po yung banal na takot na tinatawag, na tinatanim ng Panginoon sa ating puso. Ito po yung conviction. Kaya minsan, yung anxiety and depression, minsan pagpasalamat po natin yan kasi sa ganyang sitwasyon, diyan po natin nakakatagpo ang ating Panginoong Hesukristo. Diyan po sumisilay, kumakatok ang ating Panginoon sa mabibigat na pinagdadaanan natin. Kaya parang blessing in disguise po yan sa ating buhay. Pero yun nga po, yung kapansanan po ng ating espiritu sa ating po mga pangangatwiran, nagiging pong mga mali-mali ang desisyon natin kasi negatibo ang ating pag-iisip. Ano pa po? Naninisi po tayo ng ating kapwa. Naghahanap po tayo ng mga kasisihan sa ating buhay. Sinisisi natin ang Panginoon. Kapag halimbawa, hindi perfect yung nangyari sa ating buhay, yung mga hindi natin inaasahang pangyayari, bigla pong nakaplano ka na, tapos biglang merong twist na parang biglang sumama yung sitwasyon. Ang sisisihin natin, ang Panginoon. Bakit ganito? Bakit ganyan nangyari sa akin? Bakit hindi naman ganito ang hinihingi ko? Hindi naman ganito ang gusto kong mangyari sa buhay ko? Pero sinisisi natin ang Diyos. Sinisisi natin ang ibang tao sa mga naranasan natin. Pero minsan po, consequences po yung finiface natin kasi may mali po tayong desisyon. Kasi gusto ng Diyos na itama po sana yung path natin. Pero mali-mali po tayo ng mga desisyon. Kasi pinapakinggan natin yung free will natin. Hindi natin isinosurrender ng totally yung sarili natin sa Panginoon. Amen po ba? So kaya naghahanap tayo ng kasisihan para inililigtas natin yung sarili natin kasi masakit, hindi natin matanggap. Hindi natin matanggap yung biglang twist ng sitwasyon na parang ang lungkot, ang bigat ng pangyayari, parang hindi natin makayanan. Pero dito sa mga gantong karanasan natin kapag dumadating po yung mga mabibigat na pagsubok, hinihingi ng Panginoon na lumapit tayo sa Kanya. Hinihintay tayo ng Diyos. Kaya nga po, sa ganitong sitwasyon, kapag nagkakaroon po tayo ng mabibigat na pagsubok, blessing in disguise na nakakaniig po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Kasi wala naman po tayong mapupuntahan. Pansinin po natin ang ating sarili kapag mabibigat na. Saka po tayo nagpo-post. Saka po tayo nagkakaroon ng pagninilay. Nagre-reflect po tayo sa ating buhay. Kasi hindi natin alam yung mga magaganap po sa ating buhay. Hindi po yan pinaplano lang ng tao, ganito ang gusto kong mangyari, ganito parang sineset mo na. Pero isama daw po natin ang Diyos sa buhay natin, sa lahat ng magaganap sa atin. Kasi syempre, kapag may mabibigat po tayong pinagdadaanan sa buhay, ang unang-una po nating gustong gawin ay parang, ang tawag to, sa mga makamundo po, sa mga pita ng laman, parang lulungin natin ang ating sarili, uminom tayo ng alak, or kaya magpakasaya sa mga bagay-bagay na kinasanayan po natin kasi ganyan po ang tao. Pero sa nangyayari po sa ating buhay ng mga kabigatan, hinihingi po ng Diyos na makipagniig tayo sa Kanya. Matuto po tayong manalangin. Makipag-usap tayo sa ating Panginoon. At sinasabi nga po na humingi tayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. At ang lahat po
ng ating kabigatan ay ibigay po natin sa Kanya. Kumbaga, totally surrender po sa harapan ng Panginoon. Amen po ba? Kaya yan po yung nagiging kapansanan ng mga katwiran. Mahina po ang ating espiritu. Mahina po ang ating laman. Nagkakaroon po ng sakit ang ating espiritual na buhay sa pagtanggi po natin sa ating Panginoon. Kasi tinatanggihan mo kapatid yung liwanag, inaalo ka ng Diyos ng buhay na walang hanggan, pero tinatanggihan mo siya. Ano ang nagiging epekto niya sa ating espiritu? Na nangihina po ang ating pananampalataya. At nagtitiwala tayo sa sarili nating kakayahan. Kaya naman mali-mali ang nagiging desisyon natin sa ating buhay. Amen po ba? So, sa number 3 naman po, ang lawak ng awat ang halaga daw po ng pagsunod sa dakilang imbitasyon ng Panginoon. Tingnan po natin sa Lucas 15:25-27. Lucas 14:25-27. Nagsisama nga sa kanya ang lubhang maraming tao at siya'y lumingon at sa kanila'y sinabi, kung ang sinong mang tao ay pumaparito sa akin at hindi napupuot sa kanyang sariling ama at ina at sa asawang babae at mga anak at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae o at pati sa kanyang sariling buhay man ay hindi siya maaaring maging alagad ko. Sino mang hindi nagdadala ng kanyang sariling krus at sumusunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Amen. Ang Diyos po ang naluwalhati sa kanyang mga buhay na salita. Ito po sa verse 26. Kung ang sino mang tao ay pumaparito sa akin at hindi napupuot sa kanyang sariling ama at ina at asawang babae at mga anak at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae, oo at pati sa kanyang sariling buhay man ay hindi siya maaaring maging alagad ko. Ito po ang ibig sabihin dito ng Panginoon. Ito po yung pag-surrender na pag hindi mo daw po kayang talikuran yung mga pamilya mo, mga anak mo, magulang mo, or sarili mo man daw, o mga kamag-anak mo man, o mga friends mo man, pag hindi mo yan kayang talikuran sa harapan ng Panginoon, ibig sabihin, hindi ka pwedeng maging alagad ng Diyos. Kasi, ang gustong sumunod sa Panginoon ay kaya pong talikuran maging ang sarili. Pinapasan ang sariling krus. Pinapasan, kaya mong isurrender. Yun po yung sabi, hindi naman po sinasabing literal na magpasan ka ng krus, kapatid. Kundi isuko mo yung sarili mo. Kaya mong isurrender ang lahat ng bagay. Yung sinasabing detachment. Detach ka sa lahat ng bagay. Hindi ka mapaghabol, hindi ka mapaghangad, hindi ka ganid, kapatid. Yun ang gustong sabihin dito ng Panginoon. So, ang lawak ng awa at ang halaga ng pagsunod, ang sa dakilang imbitasyon ng Panginoon, sinasabi po dito na isuko natin ang ating sarili. Sa panawagan po ng Panginoon, ibigay natin ang ating sarili. Huwag nating isipin po na, magagalit ang nanay ko, magagalit sa akin ang asawa ko, magagalit sa akin ang mga kapatid ko pag sumunod ako sa Diyos, kapag naglingkod ako sa Diyos. Pero ang dakilang imbitasyon ng Panginoon, binabago po ng Diyos ang buhay ng tao. Binabago ka, kapatid. Inaayos ang puso mo, ang isip mo, ang buong pagkatao. Wala namang intensyon ng Diyos sa atin. Ano bang intensyon ng Diyos? Nagagalit minsan yung mga asa-asawa na yung asawa nila, ang babae, naglilingkod doon sa ubasan ng Diyos. Nagsasayaw, nagtataas ng kamay, nakikinig ng salita ng Diyos. Yung asawa, galit na galit. Galit na galit kasi naglilingkod yung asawa niyang babae doon. Ayaw niyang payagan yung asawa niya na maglingkod kasi gusto niya, sama-sama sila doon sa loob ng nasigawan lang ng sigawan. Pero yung babae naghahanap ng kapayapaan, nasumpungan ng Panginoong Hesukristo. At ang taong nakasumpong sa Panginoong Hesukristo, gagamitin ang pamilya. Minsan ang mga malalapit sa buhay mo pa, yan ang gagamitin para panghinain ang pananampalataya mo. Pero kung buhay ang pananampalataya mo, kapatid, kahit anong panguusig sa'yo ng kapwa mo, hindi ka bibigay. Hindi ka manghihina. Bakit? Naniniwala ka sa Diyos na meron siyang kayang gawin sa buhay mo. Amen po ba? Kaya dito sa sinasabi na ang lawak ng awa at ang halaga ng pagsunod sa dakilang imbitasyon, eto yung totally surrender sa Panginoon, kapatid. Isuko mo yung sarili mo sa Kanya na hindi mo yan kaya lahat. Minsan hindi natin kaya lahat ng negosyo natin, hindi natin kaya yung trabaho natin, kinakaya lang natin, hindi natin kaya yung family natin, yung mga obligasyon natin sa buhay, ang bigat-bigat na ng pinagdadaanan natin, sobrang bigat. Minsan sa asawa may problema ka, kung saan-saan, pero iisa lang po ang pinaguhugutan ng lahat ng mga pagsubok na yan. Yun po, mga mali nating desisyon din sa buhay. Amen po ba? At sa pinagdadaanan po natin ng mga pagsubok, na nagkakaroon po minsan ng anxiety and depression, yan po yung panawagan ng Diyos. Blessing in disguise po minsan kapag parang ang bigat-bigat. Sa ganyan po masasakit na pangyayari, dumadating ang tulong ng Panginoon. Kaya wag po natin sisisihin ang Diyos na bakit ganito ang mga nangyari sa atin. Pero tao lang po talaga tayo na magtatanong. At ito po sa number 3, ito po yung pag-surrender natin. Yung pagbigay muna sa Diyos na hindi ko na kaya, Lord. Ako po yung time na sabi ko hindi ko talaga kaya. Kasi noon po talaga sa halos kalahati ng buhay ko, palaging kinakaya ko po
pinapasan ko po lahat. Pero nakita ko po yung sarili ko, hindi ko na pala kaya, Lord. Sabi ko parang, ang bigat-bigat na po pala. Kahit po naglilingkod ako sa Panginoon, sinusolo ko lang po kasi sabi ko, ang tagal ng katugunan ng Panginoon, ang tagal ni Lord sa akin tumulong, ang tagal sa akin, nagdadasal naman ako, pero ang bagal-bagal ng Diyos kumilo sa buhay ko kasi hindi po ako marunong magtiwala sa Panginoon. Hindi po ako nagtitiwala sa Kanya. Tapos binigyan pa po ako ng obligasyon ng Panginoon na kailangan ko itong gawin. Na kailangan ko, sabi ko hindi ko, Lord, kaya. Pero yun nga po, hanggat sinasabi ko pong hindi ko kaya, para po akong sinasakal, para po akong parang dumating na po ako sa turning point na kailangan ko na pong gawin. Kaya ito po yung mga karanasan ko po sa nakaraan, ipinapatutuo ko lang po sa kapahayagan ng Diyos. At nagpapasalamat po akong palagi sa Panginoon na parang hindi po niya lahat tinugon ang mga wish ko, kundi binigyan niya po ng parang boundaries lang na parang manantili ka na nakatapa ka sa lupa. Ano man ang marating mo, ano man ang maranasan mo. Kasi yun pong mga nararanasan kong mga hirap, hindi ko po yan binibigay sa Panginoon. Parang kinakaya ko. Hanggat kaya ko pa po, sabi ko, kakayanin ko pa yan. Uubusin ko po yung sarili ko kasi kaya ko pa yan. Pero sinasamahan po ako ng Panginoon, naglilingkod na po ako sa Diyos, hindi ako nagtitiwala sa Kanya. Hanggang sa dumating na sa point na mabigat na, hindi ko na po kaya. Doon ko po nakita yung sarili ko na isinorender ko na po sa Kanya lahat. Kaya nga po, nakakapagpahayag po ako ng ganito na kahit sabi ko hindi ako Lord karapat dapat. Wala akong karapatan dyan sa mga buhay mong salita. Hindi ako karapat dapat. Marumi po ako. Marumi po ang pinanggalingan kong buhay. Marumi po ang lahat sa akin. At hindi po ako perfect. At nabubulol-bulol pa nga po ako kapag nagpapahayag ng ganito. Pero ang Diyos hindi daw po tinitingnan ang puso ng tao. Hindi niya po tinitingnan ang karumihan ng tao. Ang tinitingnan po ng Panginoon yung puso ng tao. Handa ka pong sumunod sa Kanya. Hindi niya po titingnan ang kasalanan natin. Handa kang magpasakop sa Diyos. Handa kang tumugon sa panawagan niya. Sundin mo siya sa ipinag-uutos niya sa iyo. Kaya nga sinasabi po na ang dakilang imbitasyon ng Panginoon sa kaligtasan. Hindi naman po tinatawag ng Panginoon dito yung mga perpekto na, yung mga ano na. Pero hindi rin naman po sinabi na ang mga mayayaman ay makasalanan. Hindi rin naman po sinasabi na ang mga mahihirap lang nakakasumpong sa Panginoon. Lahat po ng tao mahal ng Diyos. At ang lahat ng tao hanggat nabubuhay ay makasalanan po. Pero dito po sa dakilang imbitasyon ng Panginoon, yung ang lawak po ng pangunawa ng Diyos sa atin bilang tao at ang halaga po ng ating pagsunod sa Kanya, ang ibig pong sabihin ng Panginoon ay isurrender po natin ang ating sarili. At nung nag-surrender po ako sa Panginoon, dun po talaga naman naranasan ko talaga na sobra-sobra na parang nagiging palaboy-laboy na po ako. Praise the Lord. Natatakot po ako sa nangyayari sa akin, lalo nandito po ako sa malayo. Tapos, yun po na nag-aaral po ako graduating po ako ng 4th year college. Binitawan ko po kasi hindi ko po talaga kaya. Hindi po ako mabibigyan ng scholarship pag nasa malayong lugar po ako. Ito pong pakikipagsapalaran ko dito sa ibang bansa ay para po sana ito sa amin ng mga anak ko. Subalit, iba po ang gusto ng tao sa plano ng Diyos. Minsan humihiling lang po tayo ng pandesal. Pero may ibinibigay ang Diyos na mas malaki. Pero tinitingnan ng Panginoon ang puso natin kung hanggang saan mo kayang panghawakan yung ibinigay niya sa atin. Yung ibinigay niya ng Panginoon sa buhay natin na parang hindi tayo mapagkakatiwalaan ng Diyos sa mga bagay na nais natin kung hindi ka mapagkakatiwalaan dyan sa maliit na bagay na pinapahawakan ng Panginoon sa iyo. Amen po ba? Kaya yung ginawa po sa akin ng Panginoon, hindi ko po talaga alam na pag naisip ko nga po yung mga classmate ko, pag naisip ko po na dapat graduation na po namin ngayon na parang mali-mali po ba yung decision ko. Pero kung hindi ko po ito nagawa na makarating po ako sa lugar na to, hindi ko po na nilakasan yung loob ko, wala na rin naman po tutulong sa akin. At kung papakinggan ko po yung mga nanguusig sa akin na i-apply mo yan sa sarili mo, mga ganito po mga salita sa akin na marami, hindi po ako kilala ng tao. Minsan ang tao nayayabangan, naangasan kapag nagsalita po ako. Minsan kapag nangangatwiran po ako, para may pagtanggol ko po yung sarili ko, mayabang daw po ako, hindi daw po ako humihingi ng tulong. Hindi po ako ganun humihingi ng tulong kapag kakaya ko po. Kasi sa Panginoon ko po inaalay ang lahat ng bagay. Ang Diyos din po ang gumagawa ng buhay ng tao. Ang Diyos din po ang nagbibigay ng sa tao kapag sinasabi po na may pagsubok po tayong pinagdadaan tapos sinosolo po natin. Ang Diyos din po ang gumaganap sa buhay ng bawat sa atin. Kaya yung pag-surrender ko po na parang ang hirap-hirap, ang bigat-bigat, sabi ko, Lord, hindi ko na kaya. Hindi ko na po, yun pong pwede pa sana akong may magawa. Pero habang pinipilit ko po
lalong mas masakit. Yan po yun. Kapag meron po tayong pagsubok sa buhay, tapos inalis po ng Diyos sa atin, yung mga, minsan tao, sitwasyon, minsan naalisin tayo sa isang pangyayari sa buhay natin. Yan po yung mga pinakamasakit. Pero, yan po yung parang sinisave po tayo ng Diyos sa ganyang sitwasyon. Or baka, dadalahin po tayo sa next level ng ating buhay. Kaya, blessing in disguise pa rin po yun. Yung mga nararanasan po nating masasakit, parang, ang Diyos pa rin po ang gumaganap sa atin. Or, ine-elevate po tayo pataas ng Panginoon. Kasi, meron siyang mas magandang plano para sa atin. Kaya, ang dapat lang po natin gawin ay magtiwala at isurrender po yung buhay natin sa Kanya. Amen po ba? At, yun nga po, sa lawak daw po ng awa at ang halaga ng pagsunod, dito po natin mararanasan ang kabutihan ng Panginoon. Itinuturo po ng Panginoon ang tamang path sa buhay ng bawat isa sa atin. At tapat daw po ang Diyos. Tapat ang Diyos. Ang salitang tapat kapag binaliktad mo, tapat pa rin. At tapat po talaga ang Panginoon. Ang tao lolokohin po tayo, pero ang Panginoon, kahit kailan, hindi po niloloko ang tao. Hindi po sinungaling ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Hindi po sinungaling ang Panginoong Hesukristo sa buhay ng tao. Minsan hinahanapan po natin yung mga magagaling daw magsasalita, hinahanapan natin kasi ang tinitingnan natin yung nakikita ng mata. Pero yung hindi natin nakita, yung pinagdaanan ng taong yan, nakasama ang Panginoon. Kaya wag po tayo minsan manghusga ng kapwa natin kasi hindi po natin alam kung ano ba yung pinaguhugutan ng buhay niya. Saan ba siya nagmula, saan ba siya nanggaling. Pero tayo pong tao, hanggat hindi natin nararanasan po yung mga mahihirap, nandun po tayo sa pansisisi, nandun po tayo sa pagrereklamo, nandun po tayo sa hindi pangunawa. Pero ang Panginoon, binibigyan ang tao palagi ng puso na mapagmahal, nagmamahal. Pero pinipili po minsan ng tao na maging masama. Tayo na po ang may problema nun, hindi ang Diyos. Pero yun nga po, sa pagsunod po natin sa Panginoon, sa dakilang imbitasyon, nararanasan po natin ang kabutihan ng Diyos. Itinuturo niya po sa atin yung mga tamang tao, tamang lugar, tamang pangyayari sa ating buhay, yung tamang yung mga destinasyon po natin. Siya po ang gumagawa niyan sa buhay ng bawat sa atin. Kung iso-surrender po natin ng buong puso ang ating buhay sa Kanya. At sa pagiging tapat po ng Panginoon sa atin, binibigyan po ng Diyos ang tao ng buhay na ganap at kasiyasiya. Amen. Ano po yung buhay na ganap at kasiyasiya? Masaya ang buhay natin bilang tao na nakakapaglingkod tayo sa Panginoon. Balanse po. Payapa. Inaayos niya ang lahat ng bagay na parang akala natin na lagi nasa kaguluhan. Ang Diyos po ang gumagawa na minsan hindi natin inaasahang pangyari, maayos na pala yung parang natulog lang sa bigat ng pinagdadaan natin, itinulog na lang natin kasi hindi natin makayanan, isinuko natin sa Panginoon. Yun po, inaayos na ng Diyos. Pagising natin, okay na. Meron ng solusyon ang Panginoon. Kaya doon po natin nararanasan ang kabutihan ng Panginoon. Sa buhay na ganap at kasiyasiya, yung kaayusan po ng lahat ng bagay ng family, binibigay sa atin yung mga tamang tao, sa buhay natin, inaayos niya ang lahat sa atin. Amen po. So, yan po natin mararanasan yung buhay na ganap at kasiyasiya sa pagsunod po natin sa dakilang imbitasyon ng ating Panginoon. At sa ating pong konklusyon, ang kaligtasan ay isang libreng regalo, ngunit ang pagsunod ay nangangailangan ng buong pagkatao. At ang tumatanggap sa Panginoong Hesukristo ay ang pusong handang dumalo sa dakilang imbitasyon ng buhay na walang hanggan. Amen. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga pagkakataon na ito. Tunay nga po na ikaw ang Diyos na mabuti na siyang nagmamahal sa bawat isa sa amin. Sa iyong mga buhay na salita, Panginoon, ikaw po ang Diyos na mapurihan at maluwalhati palagi, Panginoon. Ang mga nakarinig po ng tinig mo at inabot, Panginoon, ng tinig mo, O Diyos, inabot ng video na ito. Ikaw po ang Diyos at tumugon sa kanilang mga kahilingan. Pagpalain mo po ang mga nakapanood at nakapakinig. Aliwin, Panginoon, ang mga buhay mong salita. I-bless mo po ang kanilang mga kahilingan, ang kanilang desire ng puso, Panginoon. At i-bless mo rin po ang kanilang family, ang buong sambahayan ko, Panginoon. Ipagpalain mo, maging ang aking mga anak at ang mga tao nakakadaupang palad ko po ay i-bless mo rin po. Ang lahat ng may karamdaman, Panginoon, ay makakaranas po ng kaginhawaan, kagaanan, at kagalingan na nagmumula sa iyo. Ang lahat, Panginoon, nawawala ng pag-asa, ibibigyan mo po ng liwanag ang buhay at bibigyan mo, Panginoon, ng clarity at enlightenment, Panginoon, sa aming kaisipan at puso. At ituturo mo, Panginoon, ang tamang path sa aming buhay at ikaw po ang Diyos na magbibigay sa amin ng buhay na ganap at kasiyasiya. Dalangin ko po, Panginoon, ang mga buhay mong salita na siyang nagtuturo sa amin ay magrema, Panginoon, sa aming buhay at maranasan po namin ang kapangyarihan mo sa mga pagkakataon na ito. Yakapin, Panginoon, kami ng
makapangyarihang presensya mo sa mga oras na ito. Hallelujah. At maraming salamat po. Pagpalain mo, Panginoon, ang kapahayagan mong ito, ang mga nakapanood at nakapakinig, O Diyos, ay pagpalain mo po ang bawat isa sa amin. Maraming salamat po. Sa iyo po ang lahat ng papuri, parangal at pasalamat sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sa siyang maghahari noon, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan, at basbasan mo, Panginoon, ang panalangin at ang kapahayagan mong ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Praise the Lord. God bless you po. Maraming salamat po sa